Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Halina kayo fam at sama-sama nating balikan ang mga pinakamatitinding eksena na gumulat sa ating lahat at nagpabilis ng tibok ng ating mga puso sa nagdaang taong 2025. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin natin ang eksenang bumulabog sa buong One Piece community sa umpisa ng nakaraang taon. Dito kasi fami hindi makapaniwala ang maraming One Piece fans nung bigla-bigla na lang sumulpot si Shanks sa loob ng Oris Castle sa Elbaf sa pamamagitan ng isang magic circle. Ang parahong magic circle na to rin kasi ang siyang ginamit ng Gorosei upang mag-teleport papunta sa Egghead mula sa loob ng Pangaea Castle sa Marijua. At yan ang dahilan kung bakit labis na kinabahala ng One Piece community ang posibilidad na isa nga talagang kalaban si Shanks at nagsisilbi ito bilang isang espiya ng world government. Mabuti na nga lang fam at sa mga sumunod na chapter ay kagad ring nalinaw na hindi pala talaga si Shanks ang individual na biglang lumitaw sa Elbaf, kundi ang kanya palang kakambal na kapatid na si Saint Fagerland Shamrock. Dito nga fam ay pinakilala si Saint Shamrock bilang commander ng Holy Knights at anak ni Saint Fagerland Garling na isa na ngayon sa pinakabagong miyembro ng Gorosei. Dahil naman nga sa kumpirmasyong ito ng grupo pala ng Holy Knights ang siyang palihim na pumasok sa Elbaf, ay mas lalo pang na-excite ang mga One Piece fans dahil inisip ng lahat sa puntong to na ang kakambal ni Shanks na si Saint Shamrock na nga ang siyang makakaharap ni Luffy sa dulo ng Elbaf Arc, habang ang ibang miyembro naman ng Holy Knights ang siyang makakatapat ng Straw Hat Crew. Ang sunod naman sa mga pasabog ng 2025 ay ang Chapter 1138 na lumabas nung unang linggo ng Pebrero. Paano ba naman kasi hindi pagkakaguluhan ng chapter na to fam? Dito lang naman pinakita ni Oda ang may tuturing na pinakamalaking foreshadowing at pinakamatinding spoiler sa kasaysayan ng kwento. Walang iba kundi ang ancient mural na nakapinta sa isang bahagi ng Treasure Tree Adam sa gitna ng Elbaf. Hindi lang kasi ang mangyayari sa dulo ng kwentong makikita natin dito fam, kundi pati ang naganap sa mismong Void Century 800 taon nang nakakaraan ay pinakita rin sa sinaunang painting na to. Pero alam nyo ba kung ano pang mas matindi dyan fam? Pinakita rin dito ni Oda ang mga pangyayari bago pa naganap ang Void Century. Ito fam yung punto sa kasaysayan na ang Ancient Kingdom pa ang siyang nagahari sa mundo at hindi pa nag-uumpisa si Im-sama sa pagtipon niya sa 20 kingdoms na mag-aaklas upang may tatag ang world government na siya namang nagahari sa kasalukuyan. Pero ang pinakamatindi pa dyan fam ay may mas ilulupit pa ang pasabog sa chapter na to. Dahil so far yung nakapinta pa lang sa ancient mural ang ating nababanggit at meron pang damuhalang ancient sacred text na Harley na kasama sa parehong chapter na mas naglalarawan at nagbibigay ng mas malilinaw pang detalye tungkol sa mga pangyayari na nakapaloob sa sinaunang painting. Mabuti na lang talaga fam at napabilang si Nico Robin sa crew ni Luffy dahil tanging siya pa lang ang may kakayahang makabasa ng ancient text na Harley sa kwento. Ang sunod namang gumulat sa atin sa nakalipas na taon ay ang eksenang to kung saan nakita nating umaksyon si Scopper Gaban upang harapin ang mga Holy Knights na nanggugulo sa Elbaf. Ang mas nagpa-suspense pa sa tagpong to fam ay ang akmang pagtapos ng Holy Knight na si Saint Summers sa buhay ni Robin. Subalit mabuti na lang at sa huling sandali na iyahampas na niya ang kanyang sandata ay sakto namang dumating si Gaban upang salubungin ang kanyang atake. Nung una nga fam ay nagtaka pa si Saint Summers kung bakit tila ba hindi gumagana ang kanyang regeneration ability upang mapatubo ang naputol niyang kamay. Subalit bigla na nga lang nangisay sa takot ang Holy Knight nang makita niyang si Gaban pa lang siyang nagbigay ng pinsala sa kanya. Pagkatapos niyan fam ay muli namang nagpakawala ng atake si Gaban
upang parusahan ng walang yang Holy Knight na nandamay sa mga walang malay at inosenteng batang giants ng Elbaf. Dito nga may hindi makapaniwala ang Straw Hats na gumanang atake ni Gaban dahil ang alam ng lahat ay pawang mga immortal ang mga miyembro ng Holy Knights at hindi sila tinatabla ng anumang uri ng atake. Hindi nga lubos maisip ni Usopp kung ano kaya ang maaring ginawa ng individual na to para umepekto ang kanyang atake laban sa isang malakas na immortal at nagre-regenerate na kalaban. Napasigaw naman sa sobrang sakit si Saint Summers, habang si Gaban naman ay nasabi na mukhang pumurol na raw ang kanyang mga sandatang palakol. Ang ilan pa nga sa eksenang mas lalong nagpaastig sa chapter na to fam, ay ang mga senyales na ginamitan ni Gaban ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang mga atake, na isa namang pahiwatig sa ilan sa mga maaring maging kahinaan ng mga immortal na Holy Knights. Nakakagulat ring malaman dito fam na tila ba dati nang magkakilala si Gaban at Saint Summers dahil napatanong ang Holy Knight sa eksenang to kung ano raw bang ginagawa ng isang individual na katulad ni Mountain Eater sa Elbaf. At syempre, bilang panapos sa pagpapakitang gilas ng isa sa mga halimaw ng Old Era ay ang walang kahirap-hirap nitong paglampaso kay Saint Summers na tuluyan na ngang nagkahati-hati ang katawan dahil sa pinakawalang finishing move ni Scupper Gaban na tinawag nitong Futenraku o Axe Heaven Music. Hindi nga lang ang mismong katawan ni Saint Summers ang pinaghihiwa ni Gaban dito dahil pati ng mga bakal na tinik at ang sandata nitong kanabo ay hindi nakaligtas at madali lang na pinaghahati ni Mountain Eater. Pagkatapos ni Gaban ay ang kampo naman ng kalaban ang gumulat sa atin sa susunod na pasabog ng 2025. Sa dulo kasi ng parehong chapter ay bigla nilang may kakaibang nangyari kay Ganko. Ito kasi fam yung punto kung saan sinakripisyo ni Gaban ang kanyang sarili. May ligtas lang ang buhay ng kanyang anak na si Colon. Dahil dyan fam, ay buong loob na sinalo ni Gaban ang atake ni Ganko na kaagad naman ngang tumagos sa kanyang katawan. Napasigaw naman si Colon dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang ama na siya namang nagpaalala kay Ganko sa halos kaparehong eksena kung saan sinisigaw rin niya ang pangalan ng kanyang ama nung siya'y bata pa. Dito nga may litong-lito si Ganko dahil tila ba hindi talaga siyang nagmamay-ari ng mga alaalang ito. At ang mas nakakagulat pa nga dyan ay malalaman natin na si Brook pala mismo ang siyang nag-alaga kay Ganko pagkatapos mawala ang kanyang ama nung siya'y maliit pa lang. Dahil sa alaalang yan may kagad na nagmadali si Ganko at tumakbo papunta sa kinroroonan ni Brook. Subalit ilang hakbang pa nga lang ang nitatakbo ni Ganko ay bigla-bigla na lang itong napatigil. Ito pala ay dahil sinapian na ni Im-sama ang katawan ni Ganko at tuluyan ng kinontrol ang buo nitong pagkatao. Yan na nga ang umpisa ng nakakakilabot na pagpapamalas ni Im-sama ng kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan na unang beses pa lang nating makikita sa kasaysayan ng One Piece. Dito'y masasaksihan natin ang napakabangis na transformation ng katawan ni Ganko pagkatapos siyang kontrolin ng tuluyan ni Im-sama. Kasabay naman yan ay ang pagpapakawala ni Im-sama ng isang napakalakas na Conqueror's Haki Wave na mabilis na kumalat sa buong Elbaf. Dito may direktang kinuusap ni Im-sama sina Saint Summers at Saint Killingham sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanilang isipan at sinabing kasalukuyan ng araw nilalamon ng apoy ang Holy Land Marijua. Kaya naman kinakailangan nila ng karagdagang persang militar upang magsilbing reinforcement sa nagaganap na kaguluhan doon ngayon. Dahil naman nga dyan may nagdesisyon si Im-sama na siya na mismo ang kumilos para mapabilis ang pagsakop sa Elbaf at magamit niya sa wakas ang mga mandirigmang giants bilang hukbo na lalaban para sa kapakanan ng mga Celestial Dragons. At syempre para may sakatuparan ng planong to, ay ginamit ni Im-sama ang kanyang napaka-overpowered na technique na Domi Reversi na siya namang nag-transform sa mga giant captains sa Sanadori at Brogy bilang mga ancient giant demons. Nung una nga'y sinubukan pang pumalag ng dalawang giant captains,
Subalit kahit anong kanilang gawing paglaban, ay wala talaga silang magawa sa nag-uumapaw na kapangyarihan ni Im-sama. At kasama nga ang crew ng Giant Warrior Pirates ay madaling nakabuo si Im-sama ng Giant Demon Army na inutusan naman itong sumakop sa buong kaharian ng Elbaf upang gawin itong isang malakas na persang militar na magsisilbi sa world government. Pagkatapos naman fam ng makapanindig balahibong pagpapakita ni Im-sama ng kanyang hindi mapapantayang lakas, ay sunod naman nating makikita ang kaisa-isang individual na ginawang katatawanan ng lahat ng to. Walang iba kundi ang maalamat na si Rox D. Sebek. Nasabi natin yan fam dahil sa kabilangan ng tila ba walang kapares na kapangyarihan ni Im-sama, ay nagawa pa rin ni Rox na pasukin ang kanyang lungga. At ito ay ang flower room sa loob ng Pangaea Castle sa Marizua. Sinabi pa nga ng narrator ng kwento na ito raw ang una at huling beses na may nakagawa ng bagay na to, na ang isang tagalabas ay palihim na nakapasok sa silid ng pinakamalakas na individual sa buong mundo. Bagaman aminado naman si Rox na wala pa siyang magagawa sa puntong yon para labanan si Im-sama, ay pinagbantaan niya pa rin ito. At sinabing maghintay lang raw si Im-sama dahil sinisigurado niyang babalik siya para tapusin ang kanyang sinimulan. Talaga namang isa yan fam sa pinakamatitinding pasabog ng 2025 dahil sino ba namang mag-aakala na sa Elbaf arc pala'y papasok ni Oda ang pinakaabangan ng lahat na flashback ng makasaysayang kwento ni Rox. At syempre, numpisahan ng maalamat na flashback na to sa pamamagitan ng paghamon ni Rox sa pinuno ng 20 kahariang nagpabagsak sa kampo ni Joyboy at ng Ancient Kingdom. Sa parehong chapter ay unang beses rin niyang nagsalubong ang landas ni Rox at King Harald sa Holy Land Marizua, kung saan walang kung ano-ano ay kagad na nagsalpukan ng dalawa, na nagsilbi namang kumpirmasyon na pareho silang nagtataglay ng Advanced Conqueror's Haki, na pinapakita naman nga ng hindi pisikal na paglapat ng kanilang mga sandata. Nabanggit rin sa eksenang to na sa proseso pala ng pagpuslit ni Rox sa loob ng Pangaea Castle, ay napaslang niya ang isa sa mga Marine Admiral sa panahong yun. Isang bagay na talaga namang nakakamangha, dahil sino lang bang may kakayahang tumapos sa buhay ng isang admiral nang wala man lang tinatamong kahit isang galos man lang. Mula naman nga fam sa paghaharap na ito ni Rox at King Harald, ay nagsimulang maging interesado si Rox sa hari ng Elbaf. Kaya naman dahil dyan ay nag-umpisa itong bumisita sa Warland upang kulitin si Harald na sumali sa kanyang crew. Ito yung punto fam kung saan sinusubukan ni Prince Loki na tapusin ang kanyang buhay dahil nga sa mga nakakalungkot na pangyayari na kanyang nararanasan. Subalit pagkatapos ng pumalpak ng isa sa kanyang mga pagpapatiwakal, ay doon naman niya nakatagpo ang unang bersyon ng crew ni Rox, na nung mga panahong yun ay binubuo pa lang ni Rox, Whitebeard at Shiki. Ito rin fam ang unang beses na pinakita ni Oda ang totoong itsura ni Rox, kaya naman laking gulat na nga lang ng buong One Piece community nang makita ang laki ng pagkakahawig ni Rox kay Blackbeard. Kasabay naman nga niya na yung opisyal na pagpapakilala kay Rox bilang future captain ng Rox Pirates at siyang totoong ama ng Emperor na si Marshall D. Teach. Kaya nga fam isang eksenang ito sa mga pinakamalalaking pasabog ng nakaraang taon ay dahil sa tinagal-tagal na nga ng kwento ay dito palang nabigyang linaw ni Oda ang isa sa pinakamalalaki nitong misteryo. At yun nga ay kung ano ba talagang totoong kaugnayan ni Blackbeard sa isa sa pinakamaalamat na karakter sa serye na si Rox D. Sebek. Ang sunod naman sa pinakamalalaking pasabog ng nakaraang taon ay may kinalaman pa rin kay Rox. At ito fam ay ang pagkakatatag ng isa sa pinakamalakas na pirate crew ng Old Era. Walang iba kundi ang kinatatakutang crew ng world government na Rox Pirates. Makikita nga natin dito fam na matagumpay na na-recruit ni Rox ang ilan sa pinakamalalakas na pirata sa panahong yon, katulad ni na Whitebeard, Kaido, Big Mom, Shiki, Ochoku, Ganzui at Captain John. Malalaman rin natin dito na ginamit pala ni Rox ang sinaunang kaugalian ng mga pirata na TV backfight
upang makalap ang pinakamalalakas na miyembro ng mga pinakaprominenteng pirate crew sa mundo na kanya naman niyang pinagsama-sama upang maging kanyang sariling pirate crew na siya namang nakilala bilang Rocks Pirates. Pagkatapos niyan may sunod naman natin ang isa sa pinakagumulat sa ating mga One Piece fans noong 2025. At ito nga ay ang totoong dahilan kung bakit naganap ang makasaysayang God Valley Incident. Siguradong walang sino man sa atin ang nakaisip bago na ihayag ang malaking revelasyong to na isa palang babae ang pinag-ugatan ng paglalaban-laban ng pinakamalalakas na karakter sa kwento. Talagang nagulat ang lahat nang ipakita sa atin ni Oda na si Shaki pala talaga ang punot dulo ng maalamat na insidenteng to at siyang pinakarason kung bakit nilusob ng lahat ng mga pirata sa buong mundo ang isla ng God Valley. Malalaman kasi natin dito na kinidnap pala ng world government si Shaki upang gawing pinakamalaking papremyo sa gaganaping human hunting tournament ng mga Celestial Dragons. Kaya naman nung kinalat na nga ni Big News Morgans ang impormasyong ito, ay kagad na nagmadaling maglayag ang daan-daang mga pirate crew patungong God Valley upang mag-unahan sa pagliligtas kay Shaki. Isa rin kasi sa mga makukulit at nakakagulat na pasabog ng 2025 ay ang pagiging idol ni Shaki, na labis nga ang kinahumalingan hindi lang ng mga pirata, kundi pati na ng malaking bahagi ng populasyon ng buong mundo. Kumbaga si Shaki ang nagsisilbing Boa Hancock ng old era, subalit hindi tulad ni Boa ay tila ba ilang beses pang mas higit ang popularidad ni Shaki. Ang mas nakakagulat at mas nakakatawa naman nga dito ay ang biglaang pagpapasya ni Shaki na bitawan ng kanyang posisyon bilang kapitan at pirate empress ng Kusha Pirates para lang magtayo ng isang bar sa Pirate Island na siya naman ngang teritoryo ng Rocks Pirates. At ang lahat ng yan may ginawa ni Shaki para lang makasama niya ang kanyang pinakasinisinta. Walang iba kundi si Dark King Rayleigh. Yun nga lang ay sa kabila nga ng parehong nararamdaman ni Rayleigh kay Shaki, ay hindi pa handa si Dark King na matali sa isang babae nung panahong yun. Subalit ang lahat ng to ay kagad na nagbago nang makidnap ng mga Celestial Dragon si Shaki, na siya namang dahilan kung bakit napasugod ang buong Roger Pirates sa God Valley. At bilang isa sa matitinding climax ng maalamat na insidenteng to, ay makikita natin ang eksenang to kung saan malapit ng marating ni Rayleigh ang gitna ng God Valley, kung saan makikita naman natin ang Holy Knight na si Saint Summers na aktong tatapusin na ang buhay ng dalaga. Mabuti na lang at sa huling sandali biglang dumating si Dark King at madaling pinalipad si Saint Summers. Mula naman dito ay makikita natin ang emosyonal na muling pagkikita ng dalawa at sa wakas nga ay may uuwi na ni Rayleigh ang kanyang pinakamamahal na si Shaki. Pagkatapos naman ng makukulit na revelasyon at nakakakilig na pasabog, ay sunod-sunod na aksyon naman ang siyang gumulat sa ating mga One Piece fans sa dulo ng taon. Una na nga dyan ay ang nakakahiyang paglampaso ni Rock sa Supreme Commander ng Holy Knight sa si Saint Figureland Garling. Inaasahan kasi ng mga One Piece fans na sobrang lakas ni Saint Garling, lalo na't siyang ama ni Red Hair Shanks, na isa sa pinakamalakas na karakter sa kasalukuyang takbo ng kwento. Kaya naman nung makaharap na ni Rock si Saint Garling, ay laking gulat ng lahat nang hindi man lang tumagal ng isang chapter ang kanilang laban at wala ngang kahirap-hirap na binugbog ni Rox ang pinuno ng Holy Knights. Tinangka kasi ni Saint Garling na idamay ang mag-ina ni Rox na sina Aris at Teach, kaya nagdesisyon si Rox na paunahin ang tumakas ang kanyang mag-ina habang siya naman ang naiwan para humarap sa grupo ni Saint Garling. Nung una nga may ang lakas pang magyabang ni Saint Garling. Subalit katulad nga ng nakita natin kanina lang, ay wala pala talaga siyang laban kay Rox. Partida pa nga dahil marami ang grupo ng Holy Knights at supposedly ay immortal ang mga to. Subalit sa kabila nga ng mas madami nilang bilang at pagkakaroon ng immortal na katawan, ay sabay-sabay pa rin silang pinagbububogbog ni Rox. Pagkatapos namang durugin ni Roxy na Saint Figureland at ang iba pang Holy Knights, ay ang mismo namang pinuno nila na si Imsama ang kanyang hinarap.
Katulad kasi fam ng nangyari kay Gangko kanina ay ganun rin ang ginawa ni Im-sama sa isa sa mga Gorosei na si Saint Saturn. At dito'y makikita natin ang mythical Zoan form ni Saint Saturn habang sinasabian at kinokontrol siya ni Im-sama. Hindi naman nga makapaniwala ang iba pang mga pinaka-prominenteng karakter ng Old Era na sina Roger, Garp, Whitebeard at Kaido sa nakikita nilang nakakapangilabot na halimaw sa kanilang harapan. At sa sumunod na chapter, isa na naman ngang pasabog ng taon ang ating nasaksihan kung saan sumama na rin sa malakas na grupo si Big Mom at magkakasabay na pinakawalan ng kanilang pinakamalalakas na atake laban kay Im-sama. Sina Roger at Garp ay parehong ginamit ang kanilang mga signature finishing moves na Divine Departure at Galaxy Impact. Si Kaido naman ay ginamit ang technique ng kanyang bagong mythical Zoan na Sure Dragon at bumuga ng matinding Borrow Breath. Si Whitebeard ay ginamit ang atake ng kanyang Gura-Gura no Mi ability na Shattering Void. Si Big Mom naman ay ginamit ang kanyang finishing attack na Ikkoku Sovereignty. Habang si Rox naman ay pinakawala ng isa sa kanyang pinakamalakas na atake na Pandemonium of the Abyss. O diba fam? Sino bang mag-aakala na dumating pala ang punto sa God Valley na nagtulong-tulong ang mga alamat ng Old Era para lang mapabagsak ang halimaw na si Im-sama? Yun nga lang fam, dahil nga sa pagiging immortal ni Im-sama ay hindi nagtagal ang tinanggap niyang pinsala at mabilis siyang nakapag-regenerate. At kasabay nga niyan fam ay ang nakakalungkot na kinahantungan ni Rox kung saan tuluyan na nga siyang nahulog sa patibong ni Im-sama at naging isang ganap na biktima ng overpowered na technique na Domi Reversi. Dito na natin masasaksihan fam ang makasaysayang laban sa pagitan ni Rox at ng pinagsamang persa ni na Roger at Garp. Sa kabila naman nga fam ng malademonyong transformation nito ni Rox ay nananatili pa rin ang kanyang pagkatao. Subalit dahil nga kinokontrol siya ngayon ng kapangyarihan ni Im-sama, ay wala na siyang magawa pa para labanan ng epekto ng Domi Reversi. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang patuloy na pakikipaglaban kina Roger at Garp, ay walang tigil na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Dito na rin nga natin malalaman ang dahilan kung bakit kinailangang magtulungan ng future Pirate King na si Roger at future hero ng Marines na si Garp para matapatan lang si Rox. Ang Domi Reversi kasi ni Im-sama ay nagbibigay kay Rox ng immortal na katawan at hindi nauubos na lakas. Kaya naman kahit pa ilang matitinding atake ang pakawalan ni na Roger at Garp, ay paulit-ulit lang na nagre-regenerate si Rox at nagpapakawala ng kanyang sariling malakas na atake. Dahil dyan fam ay naisip ng dalawa na kailangan nilang ubusin ang lahat ng kanilang tinataglay na Advanced Conqueror's Haki at ibuhos ito sa isang huling pag-atake para mahigitan ng pambihirang lakas ng demon form ni Rox. At sa isang ang makapigil hiningang eksena ay makikita natin kung paano tuluyang napabagsak ni na Roger at Garp ang mas pinalakas na version ni Rox. At ito nga fam ay sa pamamagitan ng isang final combination attack. Dito ay makikita natin sina Roger at Garp na ginamit ang kanilang ultimate finishing moves na Kaguchi's Ace at Infinitum Explosion. Sa lakas nga ng pinagsamang atake ay nagawa ni na Roger at Garp na mapawalang bisa ang epekto ng Domi Reversi at tuluyang mapalaya si Rox mula sa kapangyarihan ni Im-sama. Sa kasamang palad nga lang ay sa kabila nga ng paglaya ni Rox mula sa kontrol ni Im-sama ay ang nakakalungkot namang konklusyon sa kanyang kwento. Sa dulo kasi ng pakikipaglaban ni Rox kina Roger at Garp ay doon naman saktong dumating ang mga dinurog niyang Holy Knights kanina. Dati kasi fam ay inisip natin na sina Roger at Garp talaga ang siyang tumapos kay Rox. Subalit isa nga sa mga nakakainis na pasabog sa dulo ng 2025 ay ang eksenang to, kung saan makikita natin na ang talunan na si Saint Garling pala talaga ang kumitil sa buhay ng isa na ngayong fan favorite na karakter ng serye na si Rox. At syempre sa pagwawakas nga ng taon ay masasaksihan natin ang isa sa pinaka nakakalungkot na eksena ng Elbaf arc.
At ito fam ay ang pagtapos ni Prince Loki sa buhay ng kanyang ama na si King Harald. Nakapaloob naman nga sa eksenang tuwang katotohanan sa likod ng nangyaring trahedya, kagaya ng ginawang panlilinlang ni Imsama kay King Harald, na siyang ang dahilan kung bakit nawala ang kontrol nito sa kanyang sarili at pinagpapapas lang ang mga giants sa loob ng kastilyo. Subalit bago nga tuluyang nawala sa kanyang sarili ang hari ay pinagutos niya muna sa kanyang anak ang pagtapos sa kanyang buhay. At kasabay nito ang paghabili ni King Harald kay Prince Loki ng kinabukasan ng Elbaf. Sa huling bahagi nga ng flashback na to fam ay natuklasan natin ang katotohanan na hindi pala talaga masama si Prince Loki. Bagkus ay meron talaga siyang busilak na kalooban, subalit pilit niya nga itong tinatago sa lahat dahil sa masasakit na karanasan na kanyang pinagdaanan. Grabe fam no? Sobrang siksik at ganda talaga ng One Piece itong nagdaang taon. Hindi na tuloy ako makapaghintay sa mga mangyayari sa kwento ngayong 2026. Kayo ba fam? Ano para sa inyong pinaka nakakagulat na eksena nung nakaraang taon? I-comment nyo lang dyan sa baba kung meron pa tayong hindi na isama sa ating video. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!